Yo, what's up mga tropa pips? Magandang umaga po At ito nga po, meron po tayong natanggap na info mula po sa ating kaibigan, sa ating tropa pips Tweety Bird. Ito nga daw pong si Senator Bato de la Rosa ay sabi talagang kalat na daw po ito sa sa komunidad ng mga PNP na eto daw pong si Bato ay nahuli na. Kaya lang nga daw po, hindi pa daw po ito talaga aaminin at ang maglalabas daw po ng information na ito kung sakali ay si John B. Cremulya ah, o eto nga ating DOJ Secretary. Yan daw po ang mga maglalabas. Pero yun nga po, sabi nga po eto nga daw pong nangyari kay Bato ay hinihintay na lang po ang kumpirmasyon. Hindi po ito inilalabas ng mga kabaro ni Senator Bato dahil nga daw po para hindi ito isipin na itong si Bato ay nilaglag o pinabayaan na mahuli. Yan po yung kumbaga mga nasagap natin. Actually, kung ito po ay totoo talaga na nangyari at si Bato nga po ay sabi, ano daw private hotel daw sa Davao. Hindi natin alam kung totoo yan o hindi, di ba? Pero kung totoo po yan, ang dapat pong maramdaman ng isang DDS kung ikay matalino na DDS yung may DDS na matalino kung talagang ikay may utak lang naman. Pero alam natin wala namang matalino DDS kasi kapag DDS ka talaga mahina talaga ulo mo eh. Dapat hindi ka malungkot, 'di ba? Kapag nahuli si Bato. Bakit? Kasi ibig sabihin lang nun magkakaroon na ng kasama si Tatay Digong. 'Di ba? Napakaganda nun. Napakalaking kapaboran niyan kay Digong. Lalo na sa edad ni Digong na 81, tapos walang nakakausap na Pilipino, maliban sa kanyang pamilya, syempre 'di ba maganda yung meron kang makausap na tropa mo, anak-anakan mo o kumpare mo, 'di ba? Maganda yung meron kang makakausap na na medyo ka-close mo sa kalokohan, sa mga pinagsamahan nyo, sa mga ginawa ninyong kasamaan, 'di ba? Meron kang makakakwentuhan na ganyan. Aba, maganda 'yan para kay Digong, 'di ba? Medyo tatalas ang isip ni Digong. Lalo na si Digong baka po manganib na magkaroon na ng Alzheimer dahil nga siyempre medyo may edad na, 'di ba? Actually, kapag ikaw DDS dapat matuwa ka. Hindi ka dapat malungkot o magalit sa sa gobyerno kung si Digong ay mahuli dahil nga etong na ito, etong issue na ito ay para kay Digong, 'di ba? Baka nga si Bato de la Rosa maging pa 'to, bayani, martir. Oh. Kung si Bato naman ma-convict, kung siya ngayon ay 55, 'di ba? Malay natin makalaya siya after 10 years kasi magtitino sa loob. Papakita niyang siya'y mabuting tao na, nagsisisi na sa kanyang nagawa. O after 10 years, makalaya siya, 65 lang siya. O di ano pa siya, di ba? Meron pa siyang pagkakataon na makasama pang muli ang kanyang pamilya. Si Digong, 81 na yun di ba? Napakaganda sana na magkakasama silang dalawa doon. Kung pwede nga lang, magkasama sila sa isang selda para nababantayan niya si Digong para hindi na mabahala na nadudulas o nanganganib na mahulog sa higaan, di ba? Kaya sa mga DDS, kung totoo man po ito na nahuli na si Bato de la Rosa, huwag kayong matakot at huwag kayong magalit. Matuwa dapat kayo dahil may makakasama na si Digong. Tapos, eto nga, tong cryptic post ni
Jimmy Bondoc, tapos sinundan pa ng post nitong si Harry Roque na meron daw pong nag-traitor kay Bato de la Rosa. Eh, alam niyo parang yan yung mga ano yung mga kumpirmasyon na meron talagang nangyari kay Senator Bato. Wala lang lumalabas pa kasi kung sakali nga talagang nahuli sa Davao yan, sinakay ng eroplano, malayo yun yung ano, yung dahig, parang isang araw yata biyahe papunta dun. Mag-i-stop over pa yan sa Dubai. Di napakatagal pa ng biyahe. Baka malalaman natin yan mamayang hapon yung kumpirmasyon kapag ICC na ang naglabas ng kumpirmasyon. Kung totoo nga po talaga na nahuli itong si Bato de la Rosa. 'Di ba? Kasi kung totoo naman po ito ano naman talaga na 'to, matagal na dapat 'to nangyari. Kung hindi lang pinatakas ni Robin Padilla, 'di ba nagkaroon pa nga ng issue 'yan May nagkapagbanggit sa atin na etong si Pulong yata o si Baste basta yan sa dalawang yan, parang nagalit o nainis nung nalaman nila na nakatakas etong si Bato. Kaya po ano tayo, abangan na lang natin etong kung ano man itong update dito. At isa pa po, itong mga DDS, di ba? Katulad nitong abogado niya, katulad nitong ilang mga personalidad sa DDS, bukod tanging si Harry Roque lang ang parang nag-post ng ganyan na sinasabi nga na may nag-traitor daw kay Bato. Yan nga po, kung totoo nga talaga. Kasi nasan ba si Harry Roque? 'Di ba nandun siya sa Dahig, sa ICC. Kahit papaano may makakapagbato ng impormasyon talaga doon na nahuli na ng ICC etong si Bato de la Rosa. Actually si Trillanes ang isang hinihintay ko po na magkukumpirma niyan Hinihintay din natin kung may kumpirmasyon kay dating Senador Antonio Trillanes. Kung meron man, kung talagang nahuli si Bato, dapat hindi ito ituring na bad news ng mga DDS bagkus matuwa sila dahil ang Tatay Digong nila magkakaroon na ng kasama doon sa Dahig. 'Di ba? Hindi na magpapaskong mag-isa, hindi na magbabagong taon mag-isa. Meron na makakasama doon na talagang tropa niya. Kasi iba pa rin iba pa rin yung may kasama kang tropa Iba pa rin yung may kasama mo sa kalokohan 'Di ba? Yung talagang sanggandikit mo, iba yun kaysa sa pamilya. Kasi pamilya, dadalawin ka ng anak mo, dadalawin ka ng mga abogado mo. Nakaka-boring na yun, lalo na isang taon na puro yun at yun lang din ang kanyang mga nakakausap. Kung etong si Bato makarating doon sa Dahig, may makakausap na siyang Pilipino. May makakausap na siyang kaibigan niya na nakasama niya sa trabaho, 'di ba? Ganda noon. Huwag kayong malungkot mga DDS kung totoo man yan kay Bato na nahuli na ng Interpol. Huwag po kayong malungkot, bagkus matuwa kayo. O huwag kayong magalit sa gobyerno dahil para kay Digong malaking tulong yan na may nakakausap siya doon sa Dahig. Nakapwa niya Pilipino. Kasama niya doon. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Thank you po.